Hello guys, and we're back! Before anything else, gusto kong sabihin sa inyo na ang video na ito ay epekto sa panonood ko ng movie sa Netflix na may title na Leave the World Behind. Kung di mo pa ito napapanood, don't worry, hindi ako spoiler. At kung wala ka namang Netflix pero gusto mong panoorin, huwag kang mag-alala kasi I got you! Ilalagay ko ang link sa description ng video ito, kaya make sure to check it out kung interesado ka. Alright, so bago ko makalimutan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo na yan! And let's get started! Our satellites. You think something happened to our satellites? The ones in space? The satellites are networked to computers down here. So you think that the hackers or whatever knocked out our satellites? Don't you think you're maybe getting a little carried away? I mean, maybe you just didn't use the phone right. I saw a plane nosedive out of the sky into the ocean. And it wasn't the first. Okay, marami sa atin ang gumagamit ng term na internet. Pero alam mo ba talaga kung ano ito? O baka isa ka sa mga sumasagot na ang internet ay Wi-Fi, mobile data, load, online connection, satellite, social media, online games, o ano-ano pa. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na ang pagkakape mo ng tanghaling tapat at yung mga paniniwala mo sa mga sabi-sabi o haka-haka na wala namang konkretong basihan. Di ka interesado. Bakit? Kasi di ka naman geek o nerd para alamin ang mga tulad nito. Okay, kung gusto mo maging budal, skip ka na. Okay na? Sa mga nagstay sa video, huwag kayong mag-alala kasi ipapaliwanag ko ang internet sa pinakasimpleng paraan. Nung mga panahon na wala pang internet, ang source ng communication natin ay ang radyo, telepono, at telebisyon. Ang mga device na ito ay gumagamit ng radio waves, antennas, at satellite. Explain ko ng mabilis. Isang radio anchor ang nagbabalita dun sa estasyon nila na may 50 kilometers ang layo mula sa bahay nyo. Bawat sinasabi ng radio announcer or anchor sa microphone ay nagtra-transform ito sa radio waves. Tapos, naglalakbay ito papunta sa radio tower or antennas, then palabas ng Earth papuntang radio satellite. Mula naman sa mga satellites, sinasagap naman ng antena ng radyo mo ang signal ng radio waves at ibinabalik ito sa dating anyo ng impormasyon na lumalabas naman sa speaker ng radyo mo. Gets mo na yung idea? Okay, proceed tayo. Ang paraan na ito ay may konting delay kaya habang tumagal ay gumawa ang mga scientists, computer programmers, engineers ng mga paraan para mapabilis ang daloy ng impormasyon. Dito nga, nag-invest sila at nagtayo sila ng mga towers na may optic fiber cables para hindi na pumunta ng outer space kung malapit lang naman ang pinagmumulan at pupuntahan ng impormasyon. So upgrade naman tayo ngayon sa cellular phones or cellphone. Hindi pa yung Android or iPhone mo ha. Mula sa cellphone, isinesend mo ang message papunta sa cell tower ng SIM card provider mo. Ang mga cell towers na ito ay wired o may mga kable sa ilalim ng lupa na tinatawag na optic fiber cables. Ang mga cell tower ang nagproproseso kung saan papunta ang impormasyon at dadalhin nila ito sa pinakamalapit na cell tower ng receiver. Yes po, ang cellphone, tablet, laptop at smart TV, kahit refrigerator na ngayon ay may mga built-in antennas na sumasagap at may kakayahang mag-send ng radio waves papunta dun sa mga cell towers. Ipasok naman natin ngayon ang internet. Ang internet ay isang malaking network ng maraming computers na may parehas na prinsipyo sa nabanggit ko kanina. Sila yung tagahatid at tagadala ng impormasyon. Yep, hindi po siya tao, hindi bagay, hindi hayop,
o pagkain. Isa siyang network. May tatlong klase ng internet connection. Ang wired, wireless, at space-based. Explain ko sa inyo ng babilis ang bawat isa sa mga to. Ang wired internet connection ay gaya ng fiber Wi-Fi na direktang nakasaksak or isinasaksak sa mga computers gamit ang LAN cable. Ang wire o optic fiber cable ay ganito ang itsura. Nakalatag sila sa ilalim ng lupa, dagat at karagatan. Ang internet speed ay nakabase naman sa Mbps o megabits per second na inilalaan sa iyo ng internet service provider mo gaya ng PLDT, Converge, Globe, Smart, Dito Mobile at iba pa. Pero isang trivia lang ha, ang average travel speed ng internet ay nasa 200 kilometers per millisecond. Sipin mo yon, ang bilis, di ba? Yung wireless naman ay ang pagkokonekta gamit ang isang smart device papunta sa pinakamalapit na router or Wi-Fi modem at mga cellphone towers. Yes po, ang Wi-Fi routers nyo ay ang mini version ng cellphone towers. Ang space-based internet naman, ito yung malalaking plato o disk na direktang sumasagap ng radio waves or signal mula sa mga satellite which is nasa labas ng Earth. Ang mga kumpanya gaya ng Starlink, OneWeb, Telesat, Viasat at iba pa ay may mga ganitong serbisyo na inaalok sa atin. Ang malaking pinagkaiba ng internet sa mga dating technology ay ang pagiging interconnected nito sa bawat smart device at ang pagkakaroon nila ng tinatawag na internet hubs or servers at data centers na kung saan nakasave ang mga impormasyon at available ma-access kahit kailan mo gusto maliban na lang syempre kung naka-private ito. Halimbawa, nag-search ka sa Google o gusto mong manood ng video sa YouTube, Facebook at TikTok o maglaro online gaya ng Mobile Legends. Lahat ng impormasyon na pinanonood at nakikita mo sa cellphone mo or computer ay nakasave sa kanya-kanyang server at data centers at kung live naman or streaming ay dumadaan muna doon bago makarating sa device mo. At kung ikaw naman ay nag-upload ng pictures, memes, videos o kahit ano pa na trip mo ay nasisave ang lahat ng mga ito sa data center ng application na ginagamit mo. Halimbawa sa Facebook, meron silang data center na tinatawag nilang The Hive at yung iba naman gaya ng YouTube ay nasa Google Data Center. Dito sa Pilipinas meron tayong 13 data centers at ang pinakamalaki ay ang Nara 1 na located sa Binyan, Laguna at pagmamay-ari ng Digital Edge DC. At yung 10 naman doon sa mga natira ay pagmamay-ari ng PLDT Vortex. And yes po, ang mga data centers at internet hubs or servers ay konektado ng fiber optic cables at may kakayahan ding mag-send at mag-receive ng radio signals papuntang satellites. Maaaring magtataka kayo kasi sabi, ang information daw ay napupunta at nasisave sa cloud or cloud server. Wala pong ganong ulap sa langit. Ang ulap ay may water droplets na nagiging ulan. Anyway, ang cloud server ay isang marketing term para sa network o grupo ng internet servers na konektado sa isa't isa at pagmamay-ari ng mga third-party companies. Kasi hindi naman lahat ng tao ay may kakayahang gumawa o makabili ng computer servers na kung saan pwede nilang isave ang lahat ng data, applications at mga files nila. So that's it for now at sana naliwanagan po kayo kung ano ang internet at paano ito gumagana. Kung may mga tanong at suggestions po kayo, feel free to comment down below. At sana masagot natin yan sa next video. Ito po si Gagsi na nagsasabi, huwag na nating pakumplikahin ang sitwasyon kung mahirap na maintindihan. Mas mabuting pag-aralan muna bago gumawa ng mga hakbang. Thanks for watching and see you the next time.